Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Napanood niyo po ba yung napanood niyo po ba yung press con, yung press briefing kanina ni Ombudsman Buying Rimulya? Ano matindi 'yun. Matindi yung narinig ko tungkol kay Sara Duterte, matindi. Actually, ang in-update niya kanina kasama niya kasama niya si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Yung tungkol doon sa naging subpina na inilabas ng House Justice Committee na sinusubpina ang ombudsman tungkol doon sa mga SALN, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara mula nung 2022 yata hanggang sa kasalukuyan yung latest. Kaya hininga ng reaksyon ang ombudsman. Maganda naman yung sagot ng ombudsman eh. Sabi ni Miko Clavano, walang problema, magko-cooperate ang ombudsman, walang problema kasi yan namang paghihingi ng SALN, karapatan naman yan kahit na ng mamamayan o anumang grupo, karapatan yan na malaman ang SALN ng sino mang official ng gobyerno. Lalo ng impeachment ito at lalo ng Justice Committee. So sabi ng ombudsman, ibibigay nila. O kaya makikita na natin talaga yung 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 dineclare, yung legal na dineclare na net worth na ni Sara Duterte. Ayan, matagal na tinatago yan noon, Panahon ni Martires, ang hirap kunin yan. Pero ngayon, ang daling magsabi ng ombudsman na ilalabas nila yan, walang problema dyan. Magko-cooperate sila sa subpinang ilalabas ng Justice Committee ng Kamara. Pero ang isa pang bagay doon na medyo nabigla ako, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabunyog, pinag-aaralan daw nila na kahit na may impeachment sa Kamara, pwede pa rin silang magsulong ng ibang aksyon, criminal action laban sa Vice President, sa Vice Presidente. Yung mga sinampa daw na kaso, alam naman natin maraming sinampang kaso kay Sara Duterte sa ombudsman. Ang grupo ni dating Senador Sonny Trillanes, 2 beses yata nag-file ng plunder, malversation, graft. Ano yan eh. Akala nga natin binaliwala lang yun ng ombudsman, hindi pala. Gumugulong pala yung mga kaso sa ombudsman. At ayon kay Ombudsman Buying Rimulya, pinag-aaralan nila kasi mayroon silang pagtingin na pwede pa rin kasuhan ang Vice Presidente bukod sa impeachment. Pwede pa rin siyang kasuhan, pwede pa rin kasi hindi naman siya immune from suit. Yung mayroon silang ini-explore na ganong pagtingin. Ang immunity from suit, ang hindi lang pwedeng kasuhan na opisyal ng gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan ay ang presidente. Immunity from suit ng presidente. Ang presidente ang hindi mo pwedeng kasuhan sa panahon ng kanyang panunungkulan. Pwede mo siyang kasuhan pagkatapos na. Kung kakasuhan mo man siya, impeachment. Yun lang ang tanging pwedeng ikaso sa presidente. Pero pagdating anya sa Vice Presidente, may pagtingin sila sa ombudsman na hindi kasama sa mga may immunity from suit ang Vice Presidente, presidente lang. So kung ang Vice Presidente ay hindi immune from suit, pwede itong kasuhan ng kasong kriminal. So pinag-aaralan din nila yung ganyang pagtingin. Kung totoo yan, kung mag-decide sila na pwede, o di ibig sabihin nito, mga kabunyog, makakakita pala tayo ng mga posibleng i-institute na mga kasong kriminal laban kay
laban kay Sara Duterte. So sabi ko grabe itong binunyag na ito ni Ombudsman Buying. Akala ko tinutulugan nila yung mga final na kaso nila dating Senador Sonny Trillan. Akala ko nakaano lang, ah, wala, hindi nila pinapansin. Yung pala gumugulong. Oh, sabi ni Ombudsman Buying Rimulya kanina sa press briefing, hindi gumugulong yung kaso kay BP Sara, sabi niya. Gumugulong daw. Isa na nga yun sa pinag-iisipan nila kung pwede pa ring sampahan ng kasong kriminal si Sara Duterte. Ha? Kahit na hiwalay pa sa impeachment. Hiwalay pa. Dahil nga may pananaw sila na ang immunity from suit ay sa presidente lang. Sa presidente lang. Pero sa vice presidente hindi. Eh pagka ganun, bagong problema na naman ito ni Sara Duterte, ano? Kapag ganun ang ginawa ng ombudsman, pinurso nila yan, ang magagawa lang naman dyan ng kampo ng vice presidente, dalhin sa Korte Suprema yan, na questionin yan, na hindi pwede ang kasuhan ang vice presidente. Ka, pero yun na nga, ang pagtingin naman ng ombudsman, pwede, kasi hindi naman siya immune from suit. Paano ito mga kabunyog? Kung makarating man sa Korte Suprema yan, bagong ano yan, bagong issue yan. Ang vice presidente ba ay hindi immune from suit? Pwede ba siyang kasuhan ng kasong kriminal? Dahil hindi naman siya immune from suit? O yun, medyo ano yan no? Medyo bagong issue yan na didesisyonan ng Korte Suprema kung sakali. Pero hindi naman yan madali. Hindi naman yan madaling ma-resolve ng Korte Suprema. Kaya kung kakasuhan man si Sara Duterte, ano yan, kung wala namang TRO ang Korte Suprema, tuloy yan, matutuloy yan. Kasi ang paniniwala ng ombudsman, kung talagang tindigan nila yan na pwede, pananiwala nila, constitutional at legal yung kanilang gagawin. So, mayroon sila siguradong isasite yan ng mga constitutional at legal basis din. At mapipigilan lang sila niyan kung i-TRO ng Korte Suprema. O kaya, desisyon na kaagad yung main na petition na kini-question yung ganon. Kini-question yung constitutionality. Pero for the meantime, kung talagang titindigan ng ombudsman yan, matutuloy yan. Parang katulad yan ng pag-aresto kay Duterte. Yung pag-aresto kay Duterte, tinitindigan ng Department of Justice Secretary pa siya noon, si Ombudsman Buying. Sabi niya, ano yun? Nasa batas yun. Mayroong batas na binibigyan ng power yung executive ng tinatawag na executive surrender. Aside sa extradition, may option ang executive ng surrender. Hindi na yung dadaan sa judicial process. Ngayon, question yan sa Korte Suprema. Pero tinitindigan naman ng mga ahensya ng gobyerno sa pangunguna ni Ombudsman Buying, Justice Secretary pa siya ng ginawa niya noon, valid ang ginawa nila. So ngayon, kung i-declare yan ng Korte Suprema na hindi valid yung ginawa, unconstitutional yun, sa susunod yun. Pero yung nangyaring aksyon na yun, nila Ombudsman Buying ay ano na yon, considered na yun na valid kasi wala pa namang pronouncement or declaration ng Korte Suprema. Ganyan na naman ang posibleng mangyari diyan pag kinasuhan si Sara. Magsasite sila niya ng mga legal basis, legal justification. Lalapit ang kampo ni Sara niyan sa Korte Suprema, petition for certiorari yan. I-question yung constitutionality ng ganong aksyon. Pero papanindigan naman ng ombudsman na sa tingin nila valid yung ginawa nila. Korte Suprema na lang ang magsisettle niyan kung ano nga ba talaga. O ayan, abangan natin, mukhang mainit yung issue na yan sa susunod na mga araw. Walang problema kung ma-impeach si Sara Duterte at ma-convict siya sa Senado. Walang problema kasi matatanggal na yan sa pwesto. Pwede na siyang kasuhan talaga. Wala nang issue doon. Pero ang pinupursu na isang opsyon
ng ombudsman ay paano kung hindi siya ma-convict, ma-acquit siya sa Senado, pwede pa rin ba siyang kasuhan? Ito ngayon yung ini-explore na posibilidad na posible pa rin kasuhan kasi hindi naman siya immune from suit. Matindi. Ibangan natin yan mga kabayan. Matindi yung binunyag na yan ni Ombudsman Boying Lim.